Typhoon Hana, nasa coastal waters na ng Taiwan. At dahil dyan, ang epekto ng ating habagat ay magiging enhance sa bagat, lalo na sa makakapektong bahagi ng extreme northwestern Luzon. Siyempre kasama na ang ilang bahagi ng west portions ng Zambales hanggang southern Luzon. 96W itinaas as tropical depression by Japan Meteorological Agency. Pero sa ating tropical cyclone sector, nanatili pa rin itong isang low pressure area. At patuloy na magiging maapektuhan ng mga kalatatang pag-ulan kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at sa ilang bahagi o sa nalalawi ng bansa, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, September 3, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 9:34 na ng umaga. Well, since kahapon patuloy pa rin ang mga kalatatang pag-ulan, lalo na epekto na nag-enhance na naman habagat ngayong araw lamang dahil sa paglapit ni Typhoon Hana sa may coastal waters na ng Taiwan. Yan na aking sinabi kahapon na oras ay ito'y lumapit sa bahagi ng Taiwan o sa may halos sa northern part ng ating bansa ay mag-enhance ito ulit sa ating habagat na magpapa-enhance lalo na sa kalurang bahagi ng extreme northern Luzon hanggang dyan sa bahagi ng La Union at Pangasinan. And the rest ng southwest monsoon na mapapahatak nito ni Typhoon Hana ay maapektuhan pa rin ang bahagi ng Zambales, Bataan, kasama na ilang bahagi ng Central Luzon at siyempre ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at bahagi ng Southern Luzon, especially sa may bandang Mindoro at bandang Coron, Palawan. So inaasahan na patuloy pa rin ang mga pag-ulan kasama sa Metro Manila at magkakaroon ng mga ilang pagbaha dahil sa mga tuloy-tuloy at pabugso-bugsong mga buhos ng ulan na may kasamang hangin na lumalagpas pa rin ng 50 to 65 kilometers per hour na gale force of winds. At makikita natin sa aking makikita ninyo sa aking Pimo weather dashboard na kasalukuyan kaming may heavy rain showers, kulay orange po yan. Ayan, nasa 25.20 mm ang rain velocity ngayon. Kaya expected na tuloy-tuloy pa nito maghapon sa bahagi ng Luzon pati sa Metro Manila. Sa lightning detection system, may mga pakidlat dyan sa may bandang Ilocos Norte at Ilocos Sur, pero karamihan ay nasa baybay nito. So ingat sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa may Ilocos region, kasama na ilang bahagi ng Pangasinan. Pero kalimitan nasa baybay nito ng West Philippine Sea. So sa mga mangingisda, lalo na ay mag-iingat po. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at mahangin, siyempre, at may mga moderate to heavy rain showers at overcast ang umiiral ngayon dito sa Caloocan City. So patuloy yan na inaasahan natin sa maghapon maging sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So magdala na lamang ng pananggalang po sa ulan maghapon yan mga folks. Pabugso-bugso pa rin yan, gaya pa rin kahapon at noong isang araw. Epekto yan ng ating enhanced habagat ngayong araw. Sa ating lowest temperature na natala na aking weather station sa Caloocan, since 7:48 AM ay nasa lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura, nasa 30.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng maga, 11:18 AM. Pero maitutuling itong comfortable pa rin sa amin kahit pa paano. Kaya yung aming heat index kahapon ay mababa lang din at 40.9 degrees Celsius. Kaya kung sisilipin naman natin sa mga weather stations mula kay Pag-asa, of course, mula ito kahapon, mga September 2, 2023, titingnan natin kung anong nangunguna sa pinakamataas heat index. Mukhang nangunguna pa rin ang Borongan Eastern Samar na nasa 48 degrees Celsius. Ang pinakamataas na init pandaman nila sa lahat sa bahagi ng bansa. So, ang Borongan Eastern Samar po, dyan pa rin sa may Eastern Visayas ang nangunguna sa mataas ang heat index. Kaya lagi ko po pinapalahanan ay sa mga nagtatanong kung naramdaman ba ang enhanced habagat, ay tama po ang aking analysis na hindi pa rin mararamdaman dyan sa may Visayas at west portion sa Mindanao, lalo na sa Silangan, ang epekto ng hatak ng habagat mula kay Hana. Dahil nga po insignificant pa ito at hindi masyado
malakasan ang inflow nito. Kaya hindi masyado naramdaman niya ng taga Visayas at Mindanao. At sa ating space weather status, may G1 minus storm po tayo Nabanggit ko na yan sa aking Facebook kahapon ay naka-apekto yan sa Indian Ocean at sa ilang bahagi ng Indian Pacific region. At ang kasalukuyan ngayon ay nasa KP index of 5.0 o G1 minus storm ngayon. Ang may epekto ngayon, inaasahan yan hanggang maghapon po dahil pinapakitang bababa ito ng mga hanggang KP4 index mga bandang hapon o ng gabi. So, makaka-epekto ngayon according sa aking monitoring for space weather observations. Pakikitang ang G1 geomagnetic storm ay pumitik mula kahapon na nasa active pa lamang ito kahapon. At makikitang apektado ang Mid-Pacific na naman. So, ang bandang Southeast Asia. Although yung kanyang attenuation ng kanyang highest frequency affected ay medyo mababa lamang. Nasa around 0.4 to 0.5 lamang. Pero at least mag-ingat pa rin sa biglang pagtaas bigla ng fluctuation ng kanyang degraded frequency. So medyo moderate ang solar wind at 528.3. Pero yung atmospheric density ay mataas sa bandang Atlantic at sa may bandang South America. Medyo manipis lamang sa bandang West Pacific. Sa Western Pacific, diyan malapit sa bahagi ng Pilipinas. So, probably yung pagtama nito ay medyo lumihis o mintis lamang sigurado. Pero yung focus ng derived vertical TEC o electron content ay at least nagmo-moderate malapit sa Pilipinas, sa West Pacific. Ayan So, ingat na lamang mga folks at asahan ang mga ilang technicalities o interruptions sa GPS at radio communication signals. Maka-apekto rin to sa mga satellites natin, lalo na sa Himawari 8 na nagsesend po ng weather data sa atin sa mga servers. Lalo na sa Hawaii na which is sa sentro ng weather observation system, ay posible po magkakaroon ng technical glitch sa mga weather data na nare-receive mula sa satellite sa labas ng ating mundo. Dahil nai-interrupt ng mataas na radio frequency o solar flare mula sa haring araw. Hopefully, hindi ito masyado maapektuhan ng pagbabato ng data papasok sa mundo na kailangan natin para sa pagmomonitor ng mga tropical cyclones, lalo na't sunod-sunod po ang mga bagyong namumuo ngayon sa Western Pacific. Sa ating PH streams in past 24 hours, nanguna po sa pinakamataas na temperatura ang hinatuan dyan sa may Eastern Mindanao naman na nasa 36 degrees Celsius ang napakatinding init o alinsangan sa kanila. So gaya kahapon ay binabanggit ko palagi na magdala na pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga inaasahang isolated rain showers kagaya nga nito na napakatindi ng alinsangan sa bahagi nga ng Mindanao. Sa lowest temperature diyan sa Baguio City, stationary lamang sa 17.4 degrees Celsius na lowest temperature sa buong bansa. Sa inulan naman ay ang Dagupan na nangunguna sa pinakamataas na ilunan since past 24 hours na umabot sa 185 mm na almost torrential rainfall na rin. Pero sa amin sa Caloocan, since kaninang madaling araw, 12 o'clock AM, ay nasa total of 19.2 mm ang total rainfall ngayon at kasalukuyang ito'y madadagdagan dahil sa maghapon na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Kahapon, nagpagtala lamang kami ng total of 63.6 mm ang total rainfall. So sa loob ng 7 araw, nasa 309.9 mm na po ang total rainfall sa amin. So since mga huling araw ito ng August hanggang nitong kahapon na September 2, 2023. Pero sa kabuuan ng September ay umabot na sa 142.2 mm kaagad ang total rainfall sa amin dito sa Caloocan City since mga ilang araw pa lamang ng September 2023. So, mukhang mataas ang peak ng buhos ng ulan. Sa high tide and low tide status, kasalukuyang pataas pa lamang ang high tide sa Manila Bay. So, may 2 hours and 28 minutes pa po para mag-peak of high tide. Kaya sa mga mangingisda natin at magtatahong dyan sa bandang Manila Bay at malapit sa Manila Bay ay mukhang medyo mataas pa rin ang level na ng tubig dyan. So, ingat na lamang sa bugso at maulan po ang maghapon pa rin at mabugso pa rin ang hangin. So, ingat na lamang mga folks.
Sa almanak, sa mga bibiyahe ngayong araw ng linggo ay sumikat ng haring araw kaninang 5:44 AM at inasa lulubog ito mamayang 6:07 PM. Ang waning gibos naman natin na 89% illuminated na lamang ay inaasang sisikat ito mamayang gabi 8:37 PM at aasahan lulubog ito kinabukasan naman ng umaga 8:31 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na ito ng Lunes, inaasang magiging maulap pa rin at mabugso ang hangin na may mga bugsuan din na pag-ulan ang aasahan, may mga localized thunderstorms, 100% chance ng ulan expected. Ganon din bukas, stationary lamang pareho ngayong araw. At sa ating 2-day weather forecast o temperature forecast ay nasa maximum of 28 to 27 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory mula sa Data Feed mula kay Pag-asa, kaninang 4 o'clock AM pa lamang ito. At 3 o'clock AM naman sa kanilang data ay namataan nila ang sentro ng mata ni Typhoon Hana na nasa layong 225 km north-northeast of Itbayat, Batanes. So, extreme northern Luzon na talaga ito at nasa coastal waters na ng Taiwan. Na may maximum sustained winds of 150 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 185 km per hour. At mabilis itong kumikilos sa pakaluran sa bilis na 20 km an hour. Pero dahil alas 3 ng madaling araw pa lamang ito, i-update naman natin kayo sa pinaka-latest na posisyon na ngayon at lakas ni Typhoon Hana ngayong umaga. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imageries mula sa ating water vapor surface map mula sa CMMS. Naka-automatic data feed sa aking webpage. Makikita po ang mataas na volume ng water vapor. Lagpas 50 mm po ito to 100 mm ang rainfall o water vapor sa Himpapawid. Ayan po, na very accumulated at very saturated po ang halos buong extreme northern Luzon kasama na ang central at Metro Manila at ilang bahagi ng southern Luzon. May ilang portions na umaabot sa Bicol region ang water vapor. So, kung makikita ninyo ay inaasahang malalakasan pa rin ang mga buhos ng ulan na pabugso po dahil sumasabay po sa ating enhanced sabagat. At makikita ninyo yung daloy ng water moisture kasabay ng enhanced sabagat na pinaigting lalo ni Typhoon Hana habang ito ay nasa coastal waters na po ng eastern Taiwan. Ayan na po si Typhoon Hana. Ayan yung puro water vapor cycle yan at kasabay ng water vapor cycle at ito dito sa may bandang kanluran ng extreme na Luzon na umaabot nga sa may Metro Manila at ang bahagi ng southern Luzon. At umiigting lalo dahil nga po malapit na nga sa extreme Luzon itong si Typhoon Hana. At nararamdaman na ngayon ang lupit ni Typhoon Hana sa coastal waters na ng eastern Taiwan. So, naapektuhan ngayon ang bahagi ng, nabanggit ko na nga po, ang Qiangxiang at Taitung. Siyempre, dahil malawak po ito, maliit lamang ang isla ang Taiwan. Apektado halos ang buong Taiwan nito mula Hualien Country hanggang Yilan dyan sa may bandang Taipei. So, sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa Taiwan dyan na mga bakal-bakal yata ang kanyang trabaho dyan ay ingat po at kumari ay hopefully nag-suspend ang inyong amo na magkaroon kayo ng trabaho dyan dahil sa matinding lupit nitong si Hana. At kung ano ay magstay muna kayo sa loob ng inyong tahanan dahil malupit at dahil direct hit po o direct landfall po ang mangyayari kay Typhoon Hana sa eastern Taiwan. Kaya ingat po lalo na sa mga taga Changcheng at Taitung sa Taiwan dahil diyan mismo dadaan ang pinakamata ni Typhoon Hana. Samantala, ang bahagi ng extreme ng Luzon mula dyan sa buong Apari, Ilocos Norte man yan, Cordillera Administrative Region man yan, hanggang Tuguegarao, Cagayan Valley, pababa na po yan ng Central Luzon. Hindi na natin masyado isa-isahin dahil kitang-kita naman natin sa ating mga satellite imagery ngayon ang matinding bayo ng enhanced sabagat. Lalo na sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, pababa na po ng Pangasinan, ay inaasahan natin ang moderate and heavy rain showers to violent ang mga pag-ulan, epekto nga po ng enhanced sabagat. Kitang-kita naman sa ating satellite imagery, nasakop na ang buo kasama ang Baguio City, Pangasinan, West Portion, San Zambales, Bataan, kasama na rin ang bahagi ng Tarlac at Metro Manila of course. At silang bahagi ng Calabarzon, dyan sa Laguna, Batangas area, siyempre, at bahagi ng Mimaropa, dyan sa may bandang Mindoro, sa Oriental Mindoro lalo na, at sa ilang parte ng Palawan, sa may west portions ng Coron, Palawan, hanggang dyan sa bahagi na yan ng malapit
o halos bungad ng Puerto Princesa. And the rest ng Southern Luzon, maapektuhan pa rin ang kaulapan nito ng paghatak sa ating habagat at magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung pagbabasahin naman natin ang Himawara 8 para sa mga detalye na umuulan ngayon ay mula dyan sa may Bigan City hanggang San Fernando, La Union. Siyempre kasama ang Baguio City, ang kasalukuyan pa rin inuulan na mga matitinding moderate heavy rains at ilang violent showers. And the rest ng Zambales, dyan sa may bandang iba sa Bales, Botolan, Cabangan, San Felipe, at ilang bahagi dyan sa may bandang, lalo na dyan sa may Maribeles, Bataan, Abukay, Balanga, at halos kasama ang buong Ilonggo at Subic area. Sa may bandang Central Luzon naman, ay mula sa bandang Angeles, Pampanga, Cabiao, pababa na po yan ng San Rafael, bahagi ng Bulacan areas, Baliwag, Plaridel, pababa ng San Jose del Monte, at siyempre ang Metro Manila mula sa amin sa Caloocan City, Quezon City, mas lalo nang inuulan ang bahagi ng Quezon City. Ayan o. Pero siyempre damay-damay na rin ang ilang bahagi, ang City of Manila, Mandaluyong, Pasig, lalo na. So watch out sa pagtaas na naman ng ating mga kailugan dyan sa may Pasig at Marikina Rivers. Pababa ng Taguig hanggang Paranaque na po yan. Tuloy-tuloy po yan. Dahil yung main ng Southwest Monsoon ay nariyan po sa may Manila Bay. Kaya pumapasok ngayon sa buong NCR ang matinding bugso ng hangin nito na may kasamang ulan. At sa bahagi ng bandang Calabarzon, mas inuulan mula sa may bandang Tansa, Cavite, Naik, papasok ng mga Ragondon, Magallanes, hanggang Nasugbu sa bahagi na po ng Batangas, hanggang Lemery. At mga ilang kaulapan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan umiiral dyan sa bahagi ng San Juan, Sariaya, hanggang Lucena na po yan. So kalat-kalat po yan at silang bahagi ng Infanta Quezon, pataas kasama na ang bahagi ng Kasiguran area sa silangang bahagi ng Luzon, hanggang dyan sa may bahagi ng Palanan, Isabela sa norte. So magdala na ng pananggalang sa ulan at inaasahan natin maghapon ito Very dynamic at intermittent ang mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa bahagi ng Atimonan, Quezon. Sa ilang bahagi ng Southern Luzon, mula dyan sa may bahagi ng Bicol Region, magiging maulap din po at mga kalat-kalat na pag-ulan. At may mga pagkilat at pagkulog po ang iiral, especially dyan sa bahagi ng Catanduanes Island at ilang bahagi ng Naga at Legazpi City. Siyempre, hindi ligtas ang bahagi ng Sorsogon sa mga may mga makakapal na kaulapan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. At sa mga isla ng Marinduque, kasama na ang Romblon, Tabias Island, Sibuyan, Burias at Masbate, makakaranas pa rin na medyo maulap na papawirin at mga ilang kalat-kalat. At isolated rain showers po ang iiral ngayong umaga at maging sa hapon o sa gabi. Epekto pa rin ng ating Southwest Monsoon at monsoon trough na nanggagaling mula sa kay Typhoon Hana. At sa bahagi naman ng Visayas, mula sa bahagi ng area ng West Coast sa Visayas, lalo na sa bahagi ng Panay Island, sa may bandang Malay hanggang Kalibo ay nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga pag-ulan, mga light to moderate showers po, pero mga ilang moderate showers sa bahagi ng Malay at Buruanga at Libertad at Pandan. Magdala na naman ng pananggalang sa ulan at ingat sa posibleng mga pagbaha. At sa bahagi ng Iloilo City hanggang patawid po ng Bacolod sa may Negros Region ay magkakaranas din ng mga maulap na impapawid at mga kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng ating Southwest Release, kabilang na ang sentral ng Visayas sa Cebu at Bohol. Pero hindi masyado sa parting Bohol sa katimugang bahagi ng Tagbilaran at Siquijor dahil medyo drier air po ang umiiral dyan. At sa bahagi ng Bogo City sa may bandang Cebu, kabay lang na ang Leyte at Eastern Samar, lalo na sa may bandang Northern, sa may Lawang, Katarman at Alin ay nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga ilang light rain showers to moderate at maulap na himpapawirin. Kaya asahan po ang maghapon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog din. So ingat na lamang pagdala ng pananggalang sa ulan, anumang oras. Pero sa bandang katimugan ng Eastern Samar, medyo maulap at magiging katamtaman at medyo may pagsikat ng araw sa may bandang Borongan City, Eastern Samar. Kaya asahan ang maalinsangang panahon. Pero magkakaroon kayo ng mga partly tumusikaw di dyan. So isolated and scattered rain showers din ang naka-forecast dyan hanggang sa Gian, Eastern Samar. Siyempre sa ilang bahagi ng Tacloban, Ormoc, pababa ng Baybay City at Maasin, medyo katamtaman din at may ilang pagsikat din ng araw. Pero hindi iniiwasan natin ang mga pag-ulap din
at mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon sa gabi. So magdala na lamang ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan. And the rest ng Mindanao, magiging tamtaman na lagay ng panahon, pero partly cloudy ang mostly na iiral dito dahil medyo mayroong surface trough na nag-e-extend dyan dito sa may area ng Southern Mindanao. Medyo may surface trough po kasi dyan na medyo kakaiba ang kalat-kalat na kaulapan sa area na ito mula sa pinaka-surface trough. So probably magkakaroon ng mga ilang light rain showers sa halos buong silangan ng Mindanao at hanggang sa may bahagi ng Davao Region. Sa may norte, sa may northeastern ng Mindanao, mula sa may Surigao del Norte hanggang Agusan del Sur na po yan, kabilang na ang Compostela Valley, magiging katamtaman po at maaraw at matindi ang sikat ng araw pa rin despite na medyo may mga ilang kaulapan. Hanggang kasama na ang bahagi ng Sorsogen, BARRM at ilang bahagi sa Zamboanga Peninsula. Forecasted isolated showers lamang ang mostly naiiral sa halos buong Mindanao at may mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagkulog, especially sa gabi po at madaling araw sa inyo dyan sa bahagi ng Butuan, especially Cagayan de Oro at Davao City mga folks. Pero generally, medyo katamtaman at malinsangan po ang lagay ng panahon sa halos buong Mindanao area. Magkakaroon lamang ng ilang surface trough dyan sa bahagi dahil medyo umaabot dyan yung southwest release sa Zamboanga del Norte. So, magkakaroon ng ilang isolated rain showers, lalo na sa hapon hanggang gabi po o maging sa may madaling araw. Diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector sa ating binabantayan na bagyo at low pressure area. Una, itong si Saula ay hindi na natin masyado concerned dahil halos on dissipation na po yan within 24 to 48 hours. Ito namang si Typhoon Haikui o Hana sa ating local name. Ito ngayon ay nasa vicinity ngayon o nasa coast waters na ng Taiwan. Nabanggit ko na nga po kanina. So far as of 10 o'clock AM ay ang central air pressure na ngayon nito ay nasa 943.33 hectopascals. Ang kanyang 10-minute average wind speed na ngayon ay nasa 151 km per hour at bugsong umaabot na ng 187 km per hour. Ito ay kumikilos, pakanluran pa rin at direct landfall ito sa eastern Taiwan sa bilis na 12 km per hour. So sa kanyang 10-minute average nasa category 3 typhoon na po itong si Typhoon Hana. So dahil dyan ay asahan po mag-enhance ng habagat sa extreme northern Luzon. Kabilang na ilang bahagi ng kaldurang bahagi ng Luzon, pababa na yan ng Baguio City, kabilang na ang west portions ng Zambales. Inulit ko yung flow ng enhanced habagat, paganyan po. Pa southern quadrant ng mula dito sa pinaka-inflow ni Typhoon Hana. So sa mga taga Visayas o Mindanao, kung aabutin ba sila dyan ng enhanced habagat, hindi po masyado. Typically, mga hanggang southern Luzon, typically, mas ramdam ito. Lalo na sa kalurang bahagi, dito sa areas na to. Kasama kami dito sa Metro Manila na makakaranas ng unti-unting enhanced habagat na naman dahil sa pag-inflow o hatak sa inflow nito mula kay Typhoon Hana. At yung quadrant ng mas malakas kasi sa kanya, kung titingnan natin yung 4 quadrant simulation, yan, mas malakas po. Kung ayon sa mga international weather agencies, ay mas malakas ang right side quadrant of around 100 knots, tawag nila doon. At dito, mga bandang 80 knots, then 70 knots. Yan ay approximate ko. Yan yung ginagamit nila sa 4 quadrant speed o velocity ng portions ng typhoon o ng isang hurricane. Sa atin naman dito sa typhoon. So, usually, yung right side kasi yung mas malakas. Ngayon, kung ang direction kasi ni Hana ay paganito, pakanluran, ibig sabihin lamang ang 4 quadrants nito, ang right side nito, na tinatawag nilang 100 knots, ang approximate, nandyan sa bahagi na yan ng eastern Taiwan. Kaya dyan ay mas mararamdaman nila ang lupit ng tindi ng hangin na naglalaro nga po sa 100 knots. Kung i-convert natin yan sa kilometers, ay nasa 185 kilometers per hour ang bugso ng hangin dyan. At kung dito na may mga 80 knots daw, ay mga nasa around 148 kilometers per hour naman. Yan. 80 knots, then
17 knots. Yan yung ginagamit nila, yung 4 quadrant. Yan kasi nade-determine kung alin ang portion ng isang bagyo na mas malakas ang sipa, yung bayo nito sa kapag dumadaan sa isang kalupaan. So dahil yung right side quadrant ng bagyong Hana ay nandito sa bahagi ng Eastern Taiwan, ay mas nararamdaman nila ngayon dyan ang bahagi na yan ng approximate of 100 knots dyan sa may Hualien Country, Xiaofeng, Fenglin, Jiangfu, yan, mas ramdam nila sa area na yan at buong Yushuan National Park areas hanggang Xianzhe. Mas ramdam nila dyan ang around 100 knots na velocity o sipa nitong si Typhoon Hana. Ayan, kitang-kita po yung pinakamata niya. Lumalitaw na yung kanya pinaka-eyewall center niya. Yung pinakamata. So, yan po ang kasalukuyang wind speed ni Typhoon Hana. Samantalang si Kirogi naman ay bumaba na siya sa aking tropical cyclone sector as tropical depression. Pero nanatiling tropical storm ito kay Japan Meteorological Agency para sa inyong kaalaman mga folks. Ang central air pressure na ngayon at nasa 1,002.67 hectopascals na po ito. So yung kanyang 1 minute average wind speed na nasa 43 km per hour na lamang at bugsong umabot ng 54 km per hour. So bumaba at na-degrade po yung kanyang wind speed at according sa itsura ng kanyang sirkulasyon mukhang nag-scattered po siya kaagad. So mukhang bago pa makalapit ito ng bandang south portions ng Fukuoka, Japan, mga paganyan, ay within 48 to 55 hour period ay posible itong mag-dissipate na lamang sa karagatan ng southern Japan. So, medyo good news yan sa mga taga-Japan. At least bago man lang siya magkaroon ng landfall scenario sa bandang southern Japan o sa parting Okinawa Islands ay malulusaw na lamang ito kaagad-agad. Samantalang itong C96W na ating binabantayan ngayon, nasa bandang silangan ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang extreme northern Luzon. Sa silangan po ay itinaas ito ni Japan Meteorological Agency as a tropical depression. Pero nananatili pa rin itong low pressure area sa aking tropical cyclone sector na nasa 1 minute average wind speed of 28 km per hour at bugsong umabot pa rin ng 35 km per hour. So halos stationary lamang o almost stationary pa rin yung kanyang sirkulasyon. Pero yung kanyang central air pressure ay nasa 1,001 hectopascals na ito. So anytime pwede itong biglang maging tropical depression na lamang na susunod sa yapak ni Japan Meteorological Agency. At so far ay medyo kumikilos pa rin to pabahagyang panorte, pahilaga or bandang magno-northeast muna siya din magre-recurve pa ganyan, pa-northwest. Medyo very erratic pa kasi yung kanyang forecast track nito at hindi pa kasi significant na lumalakas hanggang tropical storm yung kanyang sirkulasyon sa aking tropical cyclone sector kaya hindi pa masyado confident yung kanyang mga forecast sa ngayon. Pero nakikita natin mga panorte ang kilos nito ayon sa computer models na may-report ko kahapon. Ngayon kung titingnan naman natin ang gamit ng aking automated tropical cyclone ensemble forecast system. Kung titingnan natin, halos naging erratic na uli yung forecast track nitong si Kirogi. Kaya ibig sabihin na lamang ay nagde-degrade na po at unti-unti na talagang humihina. Pero kumikilos pa rin ito pa northwestward. Patungo pa rin sa direksyon ito ng bandang southern Japan o dito pa rin sa bahagi ng area ng Kagoshima. Yan, yung direction pa rin niya. Pero baka bago umabot ng Kagoshima yan ay gaya ng aking analysis, sa loob ng 48 to 55 hour ay malulusaw na lamang ito. Samantalang si Typhoon Hana naman ay manatili ang lakas ito at kumikilos pa kanluran at ito ay tatama dito sa bahagi ng Kaohsiung City pero una muna niyang ilalandfall sa loob ng 18-hour period according dito sa aking automatic forecast ensemble. So within 18-hour period ay tatama ito sa bahagi ng Taitung ang Cheongdong, ang pinakamata o sentro ni Typhoon Hana at makaapekto ito ng husto di sa may bandang Chengjiang at Guangzhou. At tatawirin ito sa loob ng 24-hour period hanggang Tainan City, Chiayi City o Kaohsiung City. Yung area na yan maapektuhan ng malaking sentro ng mata ni Typhoon Hana dahil medyo maliit na bansa lamang ang Taiwan. Kaya imagine yung buong mata
buong areas ng Central Iwal Nihana ay sakop halos buong Southern Taiwan. Kaya sa mga Pinoy natin na sa Taiwan, inuulit ko po, ay mag-ingat at manatili na lamang siguro sa inyong loob ng tahanan kung magsususpend ng trabaho ang inyong mga boss dyan ngayong araw. So good luck na lamang at mag-iingat mga folks. Dahil malakas talaga ang hangin dyan na umaabot sa quadrant of right na 100 nautical miles o mahigit sa 185 kilometers per hour. So kikilos ito pakanluran. Ayan o, kitang-kita sa aking automated tropical cyclone ensemble system. Global ensemble forecast system. Yan o. Ito kasing kulay blue na to, yung blue, yan yung ECMWF. Yung red line naman ay yung GFS. Yan yung primary basis na most closest sa accuracy. At pag kinuha ko yung pinaka-mean track, ay mas closest to accuracy, kaya nalalaman ko kaagad na ang pinaka-mean track nito. So dito siya tatama. Maapektuhan ng bahagi ng Jiangxiang, Chiayi City hanggang Tainan City, kabilang na ang Kaohsiung City sa loob ng 24-hour period, maapektuhan ang area na yan. So ingat na lamang mga folks at sa mga Pilipino natin nagtatrabaho sa Taiwan. Samantala, ang Southwest Monsoon naman o magpapa-enhance ay maapekto naman sa Pilipinas ang epekto ng enhance sa bagat lalo na sa Northwestern Luzon, sa extreme Northern Luzon, mas maapektuhan ng areas na yan, kabilang na ang Babuyan Island, siyempre, ang Ilocos Norte at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region hanggang sa bahagi niya ng Baguio City pababa ng Zambales. So, yun lamang at magpapatuloy ng mga pag-ulan. Ingat na lamang sa mga pagbaha, lalo na sa extreme Northern Luzon. Inaasahan natin yan mga folks. At kung pagbasa naman natin ang Global Spectrum Model, na nasa aking Tropical Cyclone Assessment section, makikita po na halos wala nang significant tayo nakikita maliban na lamang kay 96W na nagsha-shallow circulation pa rin dito at kumikilos nga pa hilaga. So mukhang walang significant na ipinapakita muna na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility o lumapit man lang sa kalupaan ng bansa. So tingnan na lamang natin, pero sa kanyang mean sea level pressure, makikita natin ang pagkilos ni 96W pahilaga. Ayan. And the rest, wala naman tayong nakikitaan na anumang sama ng panahon muna na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, maliban na lamang sa tatlong bagyo na ating binabantayan. So far, wala tayong namamataan sa ngayon. At sa gale warning, nakataas pa rin ng gale warning sa kanlurang bahagi ng extreme Northern Luzon, lalo na sa kanluran at silangan ng extreme Northern Luzon. Nakataas pa rin at least 1.25 meters ang alon, kaya bawal po muna lumayag ang ating maliit na sasakyang pandagat, lalo na sa may bandang West Philippine Sea. Ingat na lamang po at kumari, wag na lamang munang pilitin na lumayag. Patilain na lamang muna natin. Pero the rest ng eastern portions ng Visayas at Mindanao, mukhang pwede na po lumayag dahil bumaba na po sa 0.5 meters na lamang ang alon. Medyo kaya na pong lumayag dyan ng ating mga mangingisda at sa bandang west portion sa Visayas, sa gawing bandang Negros at Panay Island. Mababa na ang alon dyan. Ingat na lamang sa bugso ng hangin dulot ng ating Southwest Monsoon na lamang. At sa ating computer models ay so far, maliban doon sa tatlong binabantay natin, wala naman tayong bago na mamataan na anumang sama ng panahon. Pero titingnan na naman natin din sa may bandang Caroline Islands dahil nagkakaroon ng mga accumulated shallow na sirkulasyon sa bahagi ng yan. Dahil manatiling mainit po ang temperatura sa karagatan na yan, kaya tuloy-tuloy na anumang araw ay may mabubuo na naman at may mamataan na naman tayong bagong low pressure area hanggang sa mga susunod na araw. Dahil nag-post na po nga po ako ng Tropical Cyclone Forecast sa aking Facebook page. Tingnan nyo na lamang po na merong hanggang 3 muli. Pero yung 3 ito ay possible na puro malalakas na naman na bagyo ang mabubuo. So take note yan. Sa ECMWF, ganun din. Medyo may mga shallow circulation tayo. Tropical wave na mamataan din sa may bandang Caroline Islands o Marshall Islands. Tingnan na lamang natin sa susunod. Well, at least mga bandang September 5 to September 8, 2023 kung possible na magkaroon na accumulation na naman dyan over TCT. Kaya na dyan, so far, walang insignificant. Pero ganun din, may namamataan na naman dito sa may bandang Marshall o Caroline Islands. So, tingnan na lamang natin mga folks kung ito ay magkakaroon na naman ng bagong tropical wave na susunod kay 96W. At narito naman ating 3-day 30 weather forecast para sa araw ng linggo, September 3, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, September 3, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye natin, lalo sa binabantayan natin na 4 pa na bagyo na malapit sa Pilipinas at sa loob ng ating PAR na sitwasyon ngayon at sa mga data mula sa aking weather station, lalo na mabugso at maulan pa rin ngayon sa Metro Manila at sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.